Bangkay na po ng natagpuan ng dalawang residenteng unang napaulat na nawawala dyan nga sa General Santos City. Kabilang po dyan ang 8 taong gulang na lalaki na si Ersad Mama. Ayon po sa Philippine Coast Guard, isang mangingisdang nakakita sa bangkay na palutang-lutang malapit sa Jensen Fish Port. Ayon po sa kaanak ng biktima, nasa dalampasigan si Ersad kasama po ang pinsan na 10 taong gulang ng Lumindol. Tinangay nga sila ng malakas na alon. Patuloy namang hinahanap ang isa pang bata. Sa gumuhong grocery store naman po na-recover ang bangkay ng isa pang lalaki. Kinilala po ang biktimang si Joey Deluvio, 39 na taong gulang at isang promodizer. Natabunan ng pagguho ang biktima ng Lumindol noong Lunes. Samantala po naman target daw na maibalik sa loob ng 1 linggo ang commercial flights sa General Santos City Airport matapos nga pong pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Bumaksak po ang mga kisame at pader at nabasag ang mga salamin sa airport. Napinsala rin po ang control tower ng airport. Tanging government at humanitarian flights lamang ang pinapayagan na makapag-landing ngayon doon sa naturang paliparan. Hindi rin po magamit ang pantalan sa Cagayan de Oro City. Nagkabitak-bitak kasi ang kalsada papunta doon at mismo sa loob mismo ng pantalan. Sa Mabila Port naman sa Balut Island, Davao Occidental, ang ilang pong mga bangka ang sumampa sa mismong kalsada. Muli munang sinarhan ang naturang pantalan. Nasa ilalim na po ng state of calamity ang probinsya ng Sarangani dahil sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang po sa pinakaapektadong bayan ng Glan. 2 araw na na-isolate ang ilang barangay dahil nga sa nasirang tulay. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsada dahil sa mga gumuhong bato. May ilang residenteng pumuesto sa gilid ng kalsada para manghingi ng tulong na tubig at bigas. Naayos naman na ang nasirang tulay at nagsasagawa na rin po ng clearing operations kaya inaasahang unti-unti nang mahahatira ng ayuda ang mga residente. Sa ibang balita po naman, patay sa pamamaril ang isang empleyado po ng lokal na pamahalaan sa Tugunan sa lalawigan po ng Cotabato. At ayon sa investigasyon, sakay po ng kanyang pick-up ang biktima at papunta sana ng munisipyo nang ito'y tambangan. Nagabang daw ang mga salarin sa rutang madalas daanan ng biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero diniklarang patay. Inimbestigahan po kung ano ang motibo sa naturang krimen. Sugatan po ang isang TNVS rider at ang babaeng angkas nito matapos sumalpok sa isang ambulansya dyan sa Cebu City. Sa video, ang disgrasya na nangyari sa intersection ng Juana Osmeña, Don Jose Avila Street. Nakaladkad pa ang motorsiklo ng mga biktima. Sa tindi po ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng ambulansya. Nadaan naman sa aregluhan ng nangyari matapos akuin ng barangay na nagmamay-ari ng ambulansya ang gastos sa ospital ng mga biktima. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.